Isang sira-sirang karatulang gawa sa kahoy ang nakapako sa gilid ng kalsadang putikan, halos matabunan na ng gumagapang na mga damo. Sa karatulang iyon, nakasulat sa kupas na pula, maligayang pagdating sa sitio sa Lumagi. Pero walang bumabati. Walang ngiti. Walang araw. Ang buong baryo ay nababalot sa makulimlim na langit kahit tanghaling tapat. Hindi ito normal na anino mula sa mga ulap, parang may itinatagong sumpa ang kalangitan mismo. Isang siksik, malamig, at mabigat na presensya ang parang nakaupo sa bawat bubong, nakasabit sa mga punong walang dahon, at nakadungao sa bawat bintanang may kurtinang isinara na parang ayaw ng sinuman sa loob na makakita o makita. Ito ang lugar na pinili ni Elia, isang 27 anyos na social worker mula sa Maynila, para sa kanyang thesis tungkol sa mga alamat at paniniwala ng mga liblib na barangay. Mahinhin siya, may simpleng ganda, at may matibay na paninindigang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga lumang kwento ng mga aswang, kulam, at kababalaghan. Hindi siya naniniwala sa mga iyon hindi noon. Para sa kanya, lahat ng iyon ay resulta ng kahirapan, trauma, at pagkakahiwalay ng mga komunidad sa modernong mundo. Ang kasama niya sa paglalakbay ay si Elian, isang 30 anyos na photographer na tahimik ngunit mapanlikha. May malalim siyang mga mata, parang laging may iniisip, pero may kakaibang karisma. Matagal na niyang kakilala si Elia, ngunit ngayon lang sila nagsimulang magkausap ng masinsinan, sa loob ng van na umuugong sa matarik na daan patungong sa Lumagi. Hindi niya sinabi agad kay Elia, pero matagal na siyang may nararamdaman para sa kanya. Hindi lang siya sigurado kung pareho sila ng tinitibok ng puso. Alam mo bang wala talaga sa mapa yung sitio sa Lumagi? Tanong ni Elian habang kinukunan ng litrato ang madamong kalsada. Parang binura na lang. Mas exciting yan. Kung totoo ngang may mga aswang dito, mas mailaman yung desis ko, sagot ni Lia, sabay ngiti. Ngunit walang sagot ang kalikasan. Pawang huni lamang ng mga uwak at kaluskos ng hangin sa tuyong sanga ang maririnig. Pagdating nila sa baryo, isang matandang babae ang sumalubong sa kanila, si Lola Sebia, ang pinakamatandang residente ng sitio. Wala siyang kilay at ang kanyang mga mata ay mapurol pero parang nakakakita ng lampas sa balat ng tao. Hinawakan niya agad ang kamay ni Lia. Ngayon lang ulit may tumawid sa hangganan, anya. Dalangin kong hindi kayo kunin ng dilim. Nagkatinginan si Lia at Elian. Hindi na sila nakatawa. Sa mga sumunod na araw, habang iniikot nila ang baryo, napansin nilang kakaiba ang kilos ng mga tao. Tahimik. Iwas sa kamera. Iwas sa tanong. May mga batang biglang nawawala sa gitna ng pag-uusap. May mga pamilyang may altar sa likod ng bahay, kung saan nakasabit ang mga tuyong balat ng ahas at bote ng dugo. May nagsabing huwag silang lumabas kapag gabi. Huwag tumingin sa mga mata ng batang nakatayo sa likod ng puno. Huwag na huwag lalapit sa ilog, kahit marinig mo ang boses ng mahal mo. Mga kwento lang yan, di ba? Tanong ni Elia kay Elian isang gabi, habang nasa ilalim sila ng kubong tinutuluyan at nililiwanag lang ng gasera ang pagitan nila. Tingnan mo iyang langit. Anong kwento lang ang kayang magtakip ng araw ng ganito katagal? Sagot ni Elian, sabay titig sa kanya. Tahimik si Elia. Ang totoo, may nararamdaman na rin siyang hindi maipaliwanag. Laging parang may sumusunod sa kanya. Laging parang may mata sa likod ng salamin. At sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti niyang napapansin si Elian, hindi na lang bilang kasamahan sa proyekto, kundi bilang taong nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa tuwing siya'y natatakot, siya ang inuuna ni Elian. Tuwing siya'y naguguluhan, si Elian ang nagpapatawa. Hanggang isang gabi, habang bumubuhos ang ulan sa labas at nagka-brownout sa buong baryo, hindi sinasadyang nahulog ang katawan ni Elia sa braso ni Elian habang inaayos ang gasera. Hindi siya agad kumilos. Hindi rin si Elian. Ramdam nila ang init ng isa't isa, kakaibang init sa malamig na gabi. Nasa pagitan ng pagtatapat at pagtanggi. Pero bago pa man tuluyang may mangyari, isang matinis na sigaw ang yumanig sa labas ng kubo.
Kasunod ang mga yapak na parang hindi tao, masyadong mabilis, masyadong mabigat, masyadong gutom. Napatingin si Elian sa labas. May tao sa labas, oh. Hindi ko alam kung tao pa yon. Hinila ni Elia ang kanyang braso, nanginginig. Ayokong lumabas. Elian, wag mo akong iiwan. Pero sa labas ng kubo may kumakaluskos. May bumulong. At sa tapat ng kanilang pinto, may aninong tila lumulutang, mahaba ang buhok, at dilat na dilat ang mga mata. Isang bulong ang narinig ni Elian sa likod ng tenga niya, hindi galing kay Elia. Isa sa inyo, hindi na makakauwi. Ang sigaw mula sa labas ng kubo ay nagpatuloy sa kanilang mga tainga. Si Elia, halos walang maibulalas kundi ang matinding takot, ay parang napako sa lugar. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Ang puso ni Elian ay parang gumugulong sa dibdib, ngunit ang mga paa niya ay nanatiling nakatigil, parang hinihintay ang susunod na hakbang. Nagtaglay siya ng tapang, ngunit sa loob-loob niya, may bahagi ng kanya ang hindi kayang sagutin ang tanong, ano kung hindi ito kwento lang? Inandyan ka pa ba? Tanong ni Elia, ang kanyang tinig matigas ngunit may bahid ng pangungulila. Yee, sagot ni Elian, ang kanyang boses matigas, ngunit ang mga mata nito ay hindi kayang magtago ng takot. Bantayan mo lang ang pinto. Huwag mong kalimutan na nandito ako. Sa kabila ng tapang ng kanyang boses, may kabuntot itong malalim na pag-aalala. Si Elia ay hindi lang kasamahan ni Elian sa proyekto, siya na rin ang naging bahagi ng kanyang mundong wala ng ibang papalit. Walang alinlangan, sa kabila ng lahat ng mga misteryo at kababalaghan ng sitio sa Lumagi, ang tanging bagay na may katiyakan sa puso ni Elian ay si Elia. Pero habang naririnig nila ang mga yabag ng hindi nakikitang nilalang sa labas, isang tanong ang patuloy na bumangon sa isip ni Elian, paano kung si Elia ang susunod na maglaho sa dilim? Si Elia, sa kabilang banda, ay hindi rin nakaligtas sa mga pag-aalangan sa kanyang puso. Si Elian, mula sa kanilang unang pagkikita, ay hindi na naging basta kaibigan lamang. May mga pagkakataong naaalala niya ang mga titig ni Elian na parang may gustong iparating. Hindi pa ito na ipapahayag, ngunit nararamdaman niyang masyadong malalim ang ugnayan nila, isang pagkakaugnay na hindi niya kayang iwasan. Minsan, iniisip niyang baka siya ang nagiging mahina sa harap ng isang matapang na tao tulad ni Elian. Lalo na't sa mga sandaling ito, siya ang nangunguna sa pagbibigay lakas kay Elia, kahit na may takot ding bumabalot sa kanya. Ngunit wala nang oras para mag-isip pa ng malalim. Ang hangin sa labas ay lumalakas at ang mga yapak ay dumadami. Bawat tunog ay mas malinaw, mas matindi. Si Elia ay bahagyang naurong, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpatalo. Dahil kung mangyari man ang hindi inaasahan, isip ni Elia, kailangan ko rin maging handa. Hindi alintana ang kaba, nagpatuloy silang magmasid. Si Elian ay lumapit sa pinto at iniwasang mag-ingay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi ito halata. Pagtingin niya kay Elia, nakita niyang ang mga mata nito ay tila puno ng mga tanong na hindi nila kayang sagutin. Si Elia, bagamat puno ng takot, ay hindi iniiwasan si Elian. Bawat titig ng kanilang mga mata ay nagsasabi ng higit pa sa simpleng pakiramdam ng pagkakasama. Hindi nila maipaliwanag kung bakit, pero sa bawat sandali ng matinding takot at tensyon, ang hirap nilang tumalikod sa isa't isa. Isang matalim na tunog ang gumugol sa kalagitnaan ng katahimikan. May biglang kaluskos, at sa isang iglap, isang itim na anino ang dumaan sa harap ng kubo. Hindi nila nakita kung sino o ano ito, ngunit ang kanilang mga puso ay tila sabay na tumibok ng mabilis. Leah at Elian, sabay na tumakbo papunta sa isang sulok ng kubo, ang mga mata nilang hindi malaman kung saan tatago. Ngunit bago pa man nila magawa ang anuman, isang boses ang sumingit mula sa likod. Maaari ba kayong makinig, ang sabi ng isang matandang boses mula sa dilim. Si Lola Sebia, ang matandang babae na unang sumalubong sa kanila, ay tumayo sa pintuan, ang mga mata niyang nakatutok kay Elia at Elian. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang halong biro. Hindi kayo pwedeng magtagal dito, anya, ang boses niya ay puno ng kalungkutan.
May mga bagay na mas mabuting iwasan. Kayo ang susunod. Anong ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Elian. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong, ngunit alam niyang may tinatago ang matanda. May sakit na mararamdaman sa bawat sagot nito. Ang dalawa sa inyo, sabi ni Lola Sebia, ay tadhana ng lugar na ito. Ang may dugo na hindi pa naubos, ang may puso na tinatablan pa ng takot, sila ang hinihintay. Si Elia at Elian ay nagkatinginan. Ang hangin ay parang tumigil, at bawat sulyap na ibinato nila sa isa't isa, ay may kasamang pag-aalala at pagnanasa na hindi nila kayang pagtakpan pa. Si Elia, nakaramdam ng kaunting kalungkutan na tila bumabalot sa kanyang puso, ay nagtanong, bakit kami? Ano ang hinahanap ng lugar na ito sa amin? Lola Sebia ay ngumiti, ngunit sa kanyang mga mata ay parang mailihim na hindi kayang ipaliwanag. Ang nararamdaman mo, Lia, ang takot, ang pagmamahal, lahat yan ay bahagi ng kwento. Ngunit ang mas mahirap ay kung magagampanan nyo ang inyong papel sa huli. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elian na ang lahat ng kanilang mga pagdududa, takot, at ang kanilang hindi pa naipahayag na damdamin ay nagiging mas malalim. Napansin ni Lia ang katahimikan ni Elian at hindi niya na kayang magtago pa ng kanyang nararamdaman. Anong ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Elian, ang kanyang boses ay maihalong pananalig at pagnanasa, na parang nais niyang malaman kung paano sila magiging bahagi ng mga kwento ng salumagi. Hindi nasagot ni Lola Sebia ang tanong, ngunit ang pinto ng kubo ay biglang nagsara ng mag-isa, at ang mga matang puno ng lihim ay natagpuan ang kanilang mga kaluluwa. Ang pinto ng kubo ay dahan-dahang nagsara. Ang matalim na tunog ng kahoy na nagkikiskisan ay nagpadama sa kanila ng labis na kaba. Si Lia, na patuloy na nakatayo sa tabi ng bintana, ay hindi matanggal ang mga mata sa dilim. Ang mga aninong umaaligid sa paligid ng kanilang kubo ay parang buhay, nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang mga kagubatan sa paligid nila ay hindi natahimik. Puno ng mga hindi maipaliwanag na tunog, yung mga malupit na tunog na parabang ang lahat ng kalikasan ay maisariling tinig, at ang bawat yapak ng nilalang na hindi nakikita ay nag-uumpisa ng mga kwento ng takot. Si Elian, na nakatayo sa kabilang bahagi ng kubo, ay hindi rin mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa gilid ng mesa, tila ang mga ugat sa kanyang mga palad ay nagiging mas visible. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elia, ngunit sa kabila ng kanilang pagkakasama, may pakiramdam siyang may isang pader na humaharang sa kanila, isang di namamalayang pader na patuloy na tumataas. Bakit hindi tayo makaalis dito? Tanong ni Elia, ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Ano ba ang hinahanap nila sa atin? Bakit tayo? Ang tanong na iyon ay bumalot sa puso ni Elian, at ang sagot na matagal nang nakatago sa kanyang isipan ay tila hindi na kayang itago pa. Napansin ni Lia ang pagbabago sa kanyang mukha, ang pag-aalangan at biglang kabigatan ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Elian, tinawag niya, ang mga mata niyang nagsisilibing puno ng takot at takaw na sagot, may lihim ka, hindi ba? Hindi ito ang unang pagkakataon na tinanong ni Lia si Elian tungkol sa nakaraan nito. Palibhasa ay maraming taon nang magkakasama sa trabaho, at sa mga gabing ito ng pag-iisa, hindi maiiwasan na magsimulang magtanong. Si Elian ay hindi ang taong madalas magbukas ng sarili, at kahit na ang mga simpleng titig ng kanilang mata ay nagsasabing may mas malalim pa, hindi niya kayang ilahad ang mga itinatagong sugat. Nagpikit si Elian at iniiwasan ang kanyang mga mata. Lia, sabi niya, ang tinig na parang nahulog mula sa pinakamataas na bundok, hindi mo pa ba nararamdaman? Hindi mo ba alam na ang mga bagay na nangyayari dito ay hindi katulad ng sa ibang lugar? Ang mga aswang, mangkukulam, at lahat na nilalang ng dilim ay may kanilang dahilan para manghimasok sa ating buhay. Lia ay naguguluhan, ngunit sa loob-loob niya, may malaking takot na pumapaloob sa kanyang puso. Hindi na ito simpleng usapan lamang, hindi na ito ordinaryong misteryo. Ang mga nilalang na ito ay tila nagmamasid sa kanilang bawat kilos, bawat salita. Anong ibig mong sabihin, Elian? May kinalaman ba ako dito?
May kinalaman ba tayo sa lahat ng ito? Sa pagkakataong iyon, tumahimik si Elian. Hindi siya makasagot agad. Ngunit habang ang oras ay dumadaan, ang bigat ng hangin ay parang nagsisilbing pressure sa kanyang dibdib. Walang silbi ang magtago. May isang bagay na kailangang pag-usapan. Ang sumunod na tunog mula sa labas ay ang hudyat ng lahat ng takot na pilit nilang iniiwasan. Ang mga yapak sa kagubatan ay tila nagsimula na ring magsalita. Mabilis at magkasunod, isang matalim na tunog ng mga sanga na nababali, isang malalim na hiyaw, hindi mula sa tao, kundi mula sa nilalang na nagtatago sa dilim. Dahil sa lakas ng tunog, nagkatinginan ang dalawa. Sila, tanong ni Leah, ang kanyang mga mata ay lumalaki, puno ng kaba at pagtataka. Si Elian ay walang imik. Isa itong pagkasindak na hindi kayang tugunan ng mga salita. Ang lahat ng kanyang nararamdaman ay naging matinding presyon sa kanyang dibdib. Hindi ito ang panahon, sagot niya sa sarili. Hindi ako pwede magtakip. Hindi ko na kayang takasan pa ang nakaraan ko. Dahil sa takot na nag-aalab sa bawat sulok ng kubo, si Elia ay hindi makagalaw. Ngunit ang malalim na pangako ni Elian sa kanyang sarili ay nagsimula ng magdulot ng mga pagbabalik loob. Ang lahat ng kalungkutan at sikreto na hindi niya pa nasasabi kay Leah ay lumabas na. Nagsimula ng maghiwa-hiwa ang mga pader ng tinagong mga lihim. Leah, hindi ko nasabi sa iyo noong una ang sagot ni Elian, ako ang isa sa kanila. Hindi ako isang ordinaryong tao. Ang dugo ko ay may kasaysayan. Ako, ang ama ko, si Sir Marcus, ang siyang nagtakda ng mga alituntunin sa kaharian ng mga aswang. Ang mga salitang ito ay tumama kay Leah, parang isang malupit na hampas sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagkabigla ay naging sagot na agad. Pero ikaw ba? Ibig sabihin ba nito, ang pagiging ikaw, pagiging atin, ay parte ka na ng lahat ng kababalaghan ng mundong ito? Hindi ko kayang sagutin ang tanong na iyon, sagot ni Elian, ang tinig niya ay tila magkasunod na malungkot at puno ng pasakit. At hindi ko rin alam kung ano ang magiging epekto nito sa atin. Ngunit bago pa magpatuloy, isang sigaw mula sa dilim ang tumanggi sa lahat ng iniisip nilang solusyon. Si Lola Sebia ay sumugod sa kubo, puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Kailangan niyo ng tulong. Kailangan ninyong magtulungan. Leah at Elian, parehong naguguluhan at puno ng takot, ay natigilan sa harap ng matandang babae. Ang bigat ng mga salitang iniiwasan nila ay hindi na kayang tanggapin. Ang hangin sa paligid ng kubo ay tila humigpit, ang bawat dahon ng puno at bawat sanga ng mga puno sa kagubatan ay parang sumasabay sa kaba ng mga puso nila. Si Leah, ang mga mata ay malalim na puno ng takot, ay hindi makapagdesisyon kung saan haharapin. Ang lahat ng mga katanungan na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan ay sumabog na ngayon, ang lahat ng kanyang mga hinala ay lumabas sa ibabaw ng mga lihim na hindi niya alam ay iniiwasan na niya sa lahat ng oras. Si Elian, na nakatayo sa tabi niya, ay nakayuko, tila tinatanggap ang bigat ng mga katotohanan ng kanyang itinatagong matagal na. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Ang kanyang kamay, nakatago sa ilalim ng isang lamesa, ay pinipilit na kontrolin ang panginginig na nararamdaman niya. Nag-aalangan siya, hindi alam kung paano magpapaliwanag kay Leah, na siyang tanging babae na nagbigay ng liwanag sa madilim na landas na kanyang tinatahak. Hindi mo pa ba naiintindihan, Leah, ang tinig ni Elian ay mahina, parang nagsusumamo sa himig ng kanyang boses. Ang mga aswang ay hindi basta-basta. Ang mga nilalang na ito ay hindi basta naghahanap lang ng makakain o maghihiganti. Sila ay may dahilan. Ang mga bagay na nangyayari dito, pati ikaw at ako, ay may kinalaman sa malupit na digmaan sa pagitan ng ating mga angkan. Si Elia ay hindi na alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang iyon ay sumira sa lahat ng kanyang nakasanayan at alam. Ang mga mata niyang hindi makapaniwala ay nakatutok kay Elian. Hindi mo sinabi sa akin, Elian, ang sigaw ni Leah, ang puso niya ay sumabog sa galit at pagkabigo. Hindi mo sinabi sa akin na may kinalaman ako sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito.
Kung wala ako, hindi siguro tayo makakaranas ng ganito. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na tumagos sa puso ni Elian. Tinitigan siya ni Elia nang may galit at hinagpis sa mata. Lia, hindi ko na kayang magtago pa, ang sagot ni Elian, ang kanyang tinig ay tumaas ng kaunti, puno ng matinding sakit. Ang buhay ko, ang mga pagkakamali ko, ang dugo ko ay hindi na maaaring balikan. Hindi ko na kayang iwasan ang mga bagay na ipinanganak ko sa lugar na ito. Ito ang aming sumpa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay daan sa isang nakakatakot na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga hiyaw at kaluskos mula sa labas ay naging higit na malakas. Ang mga aninong tila naglalakad sa dilim ay nagsimula ng kanilang mismong pagsalakay. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan, ang hangin ay lumakas, at ang mga puno ay sumayaw sa matinding bagyong dumarating. Ang pintuan ng kubo ay biglang bumangga sa pader. Tumayo si Lola Sebia, ang mga mata niyang puno ng sakit at determinasyon. Hindi na tayo makakaligtas kung hindi tayo magtulungan, ang matandang babae ay mabilis na nagsalita. Lia, Elian, ito na ang pagkakataon ninyo. Ang mga aswang ay nagbalik. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang lahat ng gusto nila. Kailangan niyo magkaisa. Dapat na kayong magsanib puwersa. Hindi na kayo makakawala kung patuloy kayong magtatago. Habang ang mga salitang iyon ay gumugol sa mga katawan ni Elia at Elian, ang isang matinding sigaw mula sa kagubatan ay nagpasabog sa lahat ng mga harang na nagmumula sa kanila. Isang nilalang, ang pinuno ng mga aswang, ay lumabas mula sa kadiliman. Ang katawan nito ay nakalutang sa ibabaw ng lupa, ang mga mata nito ay kumikislap ng pula at ang mga pangil ay makikita mula sa kanyang ngiti. Isang demonyo na tila natututo ng bawat hakbang ng takot mula sa kanilang mga puso. Hindi niyo ako matatakasan, ang boses na nilalang ay parang tunog mula sa impyerno, at ang hangin sa paligid ay tila bumagsak sa bawat wika nito. Ang gabing ito ay magsisilbing gabay sa inyong lahat. Ang mga aswang ay maghahari muli. Lia at Elian, parehong naguguluhan at puno ng kaba, ay hindi makagalaw. Lahat ng kanilang mga takot, lahat ng kanilang mga desisyon na hindi pa natapos ay naurong. Ngunit sa kabila ng takot na nakatagilid sa kanilang mga puso, may isang bagay na umakyat sa kanilang mga katawan, isang apoy na hindi nila kayang pigilan. Ang lakas ng kanilang pagkakaisa, ang hindi matitinag na damdamin para sa isa't isa, ay nagsimulang magsanib. Elian, kung ito ang kapalaran natin, kung ito na ang huling pagkakataon, hindi ko hahayaang mag-isa ka, ang sabi ni Lia, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. At mula sa mga salitang iyon, naglakip sila ng kamay at ang apoy ng kanilang damdamin ay muling umalab. Laban sa pinakamalaking kalaban ng kanilang buhay, handa silang magsanib puwersa. Ang mga nilalang sa dilim ay patuloy na lumalapit. Ang oras ay tumatakbo at ang kanilang kaligtasan ay hindi natiyak. Ang mga mata ng mga aswang ay kumikislap sa dilim at ang kagubatan ay muling bumangon upang ipagpatuloy ang pagnanasa. Ngunit sa kabila ng takot, sa kabila ng dilim, ang pag-ibig nila para sa isa't isa ay ang magiging liwanag. The rain outside began to fall harder, and the wind howled louder as Elian and Lia stood together, hands tightly clasped. The aswang leader outside the door let out an eerie growl, his eyes glowing brighter in the dark. The oppressive weight of the situation hung heavy in the air. The storm's intensity mirrored the chaos in their hearts. Lia's breath came in shallow gasps, her chest tightening with every heartbeat. She could feel Elian's hand trembling, his emotions almost as storm-tossed as the weather outside. Lola Sebia, the wise elder who had always been their guide, had just warned them that there was no escape unless they united. But even as she spoke, Lia couldn't shake the nagging feeling that something wasn't quite right. The aswang leader outside was powerful, but it wasn't just his presence that rattled her, it was the sudden, unmistakable shift in the energy around them. Something was different, something was about to unravel that would change everything. Lia's eyes flicked to Elian,
her heart aching at the sight of him, the man she had come to trust, to care for. But there was something in his eyes that hadn't been there before. The sudden realization hit her like a punch to the gut. His jaw was clenched, and his shoulders were tense, almost too tense. She had known Ilian her whole life, yet this subtle shift was enough to make her question everything she thought she knew about him. "Ilian," she whispered, her voice trembling. "What are you hiding?" Ilian's face went pale. His lips parted, but no words came out. The truth was clawing at him, threatening to burst free, but he didn't know how to say it. How could he? This was something darker than any aswang or mangkukulam they had ever faced. This was a betrayal not of the outside world, but one buried deep within their own circle, something he had been keeping from her for far too long. Lola Sebia stepped forward, her wise, ancient eyes narrowed in concern. "Leia," she began, her voice firm. "You must trust him, but you must also understand the truth, no matter how painful it may be." The word struck Leia like a dagger. "What do you mean, Lola?" she demanded, her voice breaking as her heart pounded louder. "What truth?" And that was when the unthinkable happened. Ilian took a step back, his hands falling away from hers, and turned toward the shadows in the corner of the room. It was a movement that sent chills racing down Leia's spine. Her gaze followed, and there, emerging from the very darkness that had once protected them, was another figure, one she had never expected to see. Ilian. Leia's voice was barely a whisper. Standing in the dim light was a woman who looked disturbingly familiar, though Leia couldn't immediately place her. Her presence was unnerving, as though she had always been there, watching from the shadows. The woman's pale skin glistened, her eyes were cold and unreadable, and her lips twisted into a small, knowing smile. "Ilian," the woman said, her voice smooth, almost too calm. "I think it's time we stop pretending." Leia's breath caught in her throat. Her mind scrambled for an explanation, for any kind of rational understanding. Who is she?" Ilian's expression was unreadable, the weight of his words hanging heavy in the room. "Her name is Mara," he said, his voice strained, as if confessing a secret that had haunted him for far too long. "She is the leader of the Aswangs. And she's the one I've been protecting all along." Leia's stomach twisted violently as the revelation hit her like a ton of bricks. The woman before her was not an enemy, not some stray threat, they were family. Ilian had been secretly protecting her, had been working with the very beings they had sworn to fight. The emotions swirling inside Leia were indescribable. Anger, betrayal, disbelief. She felt as though the ground beneath her had been ripped out from under her. "No," Leia whispered, shaking her head in denial. "No, this can't be true. You've been helping them all this time." Ilian's eyes softened as he met her gaze, the anguish in them clear. "Leia, I never wanted this. But the truth is, Jiba blood is tied to the Aswangs. I'm the son of their highest leader, Mara's brother. And everything I've done, everything I've fought for, was to protect you from the truth. From the war we've been trying to avoid." The world seemed to tilt, the air suffocating with the weight of his confession. Leia's mind was reeling, trying to process the words, the images, the memories that suddenly took on different light. Ilian had always been there for her. He had been her protector, her confidant. But now, it felt like she had been living in a lie. He had been playing both sides, betraying everything she had believed in. Mara stepped closer, her voice laced with icy calm. "You've been so naive, Leia. Ilian's loyalty was never to you, it was always to his own kind. The Aswangs. His destiny was sealed the moment he was born. You were just a pawn in his game.
The shock hit Leia like a physical blow, leaving her reeling. She took a step back, her body trembling as her mind struggled to accept the impossible. She had trusted him. She had loved him. And now, she was facing the worst betrayal of her life. But it wasn't just the truth about Ilian that shattered her, it was the realization of what that meant for them all. The war between humans and Aswangs had been building for years, but now, it seemed as though it was going to break out in the worst possible way. The battle wasn't just about survival anymore, it was about choosing sides, about understanding the true nature of loyalty and love. Ilian, how could you? Leia's voice broke as she took another step back, her tears blurring her vision. How could you do this to me? Ilian's face twisted with regret. I never wanted to hurt you, Leia. I never wanted you to be part of this. But I've always known that someday, this day would come, the day the truth would break us apart. Leia's heart shattered as the weight of his words sank in. She had never been prepared for this kind of betrayal. The pain, the anger, the hopelessness, it was almost more than she could bear. And yet, as she stood there, facing Ilian and the woman who was once her enemy but now was something more, a part of her still clung to the belief that maybe, just maybe, there was a way out. But for now, the storm outside mirrored the chaos within. Sa gabi ng brownout, habang ang mga aninong nagmumula sa dilim ay nagsisilbing mga guro ng takot sa baryo, si Elia at Elian ay nagpatuloy sa kanilang pag-usisa. Pareho nilang naramdaman na ang makapal na ulap sa langit ay hindi lang dahil sa ulan, may ibang dahilan. Ang kabuuang kalikasan ng baryo ay tila nagtatago ng mga lihim na hindi kayang sagutin ng simpleng kwento. Habang naglalakad sila sa makikitid na kalsada patungo sa kubo, dahan-dahan nang lumalim ang koneksyon nila sa isa't isa. May mga oras na hindi nila kailangang magsalita, sapat na ang magkatabi sila. Sa mga panahong iyon, napansin ni Leia na hindi na lang siya basta-basta nakatingin kay Elian. Hindi lang siya ang kasama sa paglalakbay, siya na rin ang naging sandigan ni Leia. Sa mga mata ni Elian, may isang uri ng kaharian na matagal nang iniwasan, ngunit ngayon ay parang iniiwasan na rin siya ng sarili niyang puso. Sa kabila ng walang hangganang sigaw ng takot mula sa baryo, niyakap ni Elia ang isang lihim na matagal nang ikinukubli. Ang mga natuklasan niyang kababalaghan sa lugar ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga kwento ng kanyang lola, isang kwento ng mga nilalang na hindi nakikita ng lahat, ngunit nararamdaman. Habang lumalapit ang mga araw, mas lalo niyang naiisip na baka siya ang tinutukoy ni Lola Sebia nang sabihin nitong huwag tumingin sa mga mata ng batang nakatayo sa likod ng puno. Parang ang lahat ng ito ay isang senyas, isang pagkakasangkot na hindi niya kayang tanggihan, at isang pagdapo ng mga damdamin na matagal niyang itinanggi. Si Elian, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at misteryoso, ay may mga sugat din sa nakaraan na mahirap ipaliwanag. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagkakataon na iniwasan niya ang pagmamahal. Mula sa pagkawala ng kanyang ina noong bata pa siya, hinanap na lang niya ang kanyang lugar sa mundo sa pamamagitan ng sining, sa kamera. Ngunit kahit sa likod ng lente, may mga pagkakataong naramdaman niyang siya ay isang estranghero sa sariling buhay. Kaya noong una, iniiwasan niyang magsimulang magtangka ng relasyon sa mga tao, lalo na kay Elia. Ngunit habang sila ay magkasama sa baryo ng Salumagi, nagsimulang magbago ang lahat. Isang tanong na hindi niya kayang sagutin ang nagbigay sa kanya ng kalituhan, ano kung magbago ang buhay ko dito, sa tabi ni Elia? Nang dumating ang gabi ng unang pagtuklas sa madilim na lihim ng baryo, hindi na kayang ipaliwanag ni Elian ang nangyayari. Habang magkasama sila ni Leia sa kubo, si Elian ay naguguluhan sa nararamdaman niyang hindi siya kayang ipaliwanag. Para bang may mga bagay na hindi siya dapat malaman, mga kwento ng mga aswang at mangkukulam na tila umuukit ng bagong landas sa kanilang buhay. Si Elia, sa kabilang banda, ay puno ng mga tanong at pagkabighani sa mga kwento ng mga tao sa baryo. Ngunit sa tuwing mag-uusap sila, naiisip ni Elian na baka may mga kwento siya na hindi pa kayang malaman ni Elia,
lalo na ang sariling mga sugat na natagpuan niya sa kanyang puso. Dahil sa patuloy na mga kwento ng kababalaghan, nagsimulang magbago ang pagkatao ni Leah. Ang matapang na babae na dating walang takot sa mga alamat at kwento ng kababalaghan ay nagsimulang magdalawang isip. Hindi niya kayang aminin sa sarili na natatakot na siya, na ang mga kwento ng aswang at mangkukulam ay hindi na lang kwento kundi buhay na realidad. Sa bawat gabing lumilipas, tumitindi ang takot at ang nararamdaman niyang koneksyon kay Elian, isang koneksyon na hindi niya kayang alisin sa kanyang isipan. Nagpasya silang magtulungan upang alamin ang lihim ng baryo. Sinimulan nilang makipag-usap sa mga tao sa baryo, at nakatagpo sila ng isang mang-ugali na sinabing may nangyaring insidente sa ilalim ng ilog. Isang batang babae na nawawala sa loob ng maraming taon, hindi natagpuan at sinasabing naabutan ng mga aswang. Ang mga detalye ay hindi malinaw, ngunit tiyak ang isa, hindi ito isang ordinaryong kaso. Ang batang babae ay muling nakita sa gilid ng kagubatan, ngunit may mga mata ng mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao, tulad ng mga mata ni Elia, na nagsimulang magbago ng kulay tuwing siya ay tumitingin sa dilim. Ito ang dahilan kung bakit ako narito, sabi ni Elia sa isang gabi habang magkatabi silang nagmamasid sa kawalan. Hindi ko kayang iwanan ito. May isang bagay na nag-ugnay sa atin, at sa bawat hakbang, parang gusto ko na lang magpatuloy. Pero takot akong mawalan. Dahil sa mga lihim na ito, nagsimula na ring magbago ang relasyon nila ni Elian. May mga sandaling ang mga mata nilang magkaintindihan, at sa mga sandaling iyon, ay hindi masabi-sabing pagnanasa at takot. Ngunit ang kwento ng baryo ay hindi natatapos sa pagitan nila. Sa bawat hakbang nila sa paglalakbay na ito, nagiging malinaw na ang kanilang mga damdamin ay may kaugnayan sa mga kababalaghan na matagal nang umuukit ng kanilang buhay. At sa lahat ng ito, habang si Elian ay patuloy na nagtatago ng kanyang damdamin, si Elia ay patuloy na tinatanong ang kanyang sarili, pati ang kanyang puso. Sa isang gabi, matapos nilang matutunan ang kwento ng batang nawawala, napagpasyahan nilang magtungo sa ilalim ng ilog, sa mismong lugar kung saan sinabi ng mga matatanda na ito ang pinagmulan ng sumpa. Isang lugar na hindi kayang marating ng mga ordinaryong tao. Magkasama silang pumasok sa kagubatan, ang bawat hakbang nila ay binabayaran ng hirap at takot. Ngunit habang patuloy silang umuusad, isang malamig na hangin ang dumaan. Kasabay ng hangin, naramdaman nilang may naroroon, mga mata na nakatingin, naghihintay. May kakaibang puwersa sa paligid. Hindi pa nila alam, ngunit ang kanilang kwento ay hindi na lang isang paglalakbay patungo sa mga kababalaghan. Ito na ang simula ng isang bagong landas, isang landas na magdadala sa kanila sa pinakamatinding pagsubok ng kanilang buhay, at sa isang bagong pagkakaintindihan ng kanilang mga damdamin. As Leah and Elian continued down the narrow path, the oppressive darkness of the jungle seemed to swallow them whole. Each step was a reminder of the danger lurking in the shadows, but something deeper, something more profound, kept pushing them forward. Despite the growing fear in their hearts, they held on to each other, not just as fellow travelers in this eerie landscape, but as something more, something they couldn't quite define yet, but something they felt in their bones. The whispering wind grew stronger, carrying with it the scent of damp earth, and the distant echo of a voice they both recognized, though they had never heard it before. It was the voice of the lost child. Her naked eyes seemed to be coming from the very depths of the jungle, pulling them toward, clearing just ahead. The trees began to thin out, and as they stepped into the open space, the sight before them was like something out of a nightmare. At the center of the clearing was a large, ancient tree, its bark twisted and gnarled as though it had been warped by centuries of forgotten magic. Beneath its roots was a small, shallow pool of water, its surface reflecting the pale light of the moon above. And there, standing beside the tree, was the lost child, girl who seemed no older than 7, her eyes wide and hollow, as if they had seen too much in her short life. Leah and Elian froze, their eyes locked on the girl. There was deep sorrow in her gaze,
but also a strange emptiness. The girl's mouth moved, but no sound came out, as though she were trapped in a place where only the silence of the forest existed. Suddenly, a low growl echoed through the clearing, followed by the rustling of leaves. It wasn't just one growl, it was many, as though the very jungle itself was alive, watching them. From the shadows emerged the figures of the Aswang, twisted, shadowy forms with eyes glowing like embers in the dark. They circled the clearing, their movements graceful yet predatory, and for the first time, Laya and Ilian understood what they were truly up against. But this time, they weren't alone. The connection between them had deepened beyond simple survival. Ilian looked at Laya, his eyes filled with determination. "We have to do this together," he whispered. Laya nodded, feeling the weight of his words. This wasn't just about the forest or the creatures, it was about them. Their bond had become their greatest strength, the key to unlocking the mysteries of the Aswang, the curse, and everything that had led them to this moment. With deep breath, Laya stepped forward, her voice steady despite the fear clenching her heart. "We are not afraid of you," she called out to the Aswang, her words breaking the stillness like crack of thunder. "We know your truth. You cannot hide anymore." The creatures stopped in their tracks, their eerie eyes narrowing as they assessed the two humans before them. The lost child stepped forward, her eyes now clear, her features softening into serene calm. "You came for me," she said, her voice barely above a whisper, but it carried a weight that seemed to shake the very air around them. Laya's heart ached for the child, but she didn't back down. "We came to free you," she said softly, kneeling before the girl. "You don't belong here. You don't belong to them." The Aswang recoiled, and for a moment, Laya thought she might lose the fight. But then, Ilian stepped forward beside her, his hand reaching out to her as if to offer his strength. "We're not afraid of what's in the dark," he said firmly. "We're afraid of losing what we've found. We're not afraid of you. We will fight for what's right." With their united front, something shifted in the air. The Aswang began to retreat, their forms dissipating into the mist, vanishing into the shadows. The jungle fell silent again, as though it, too, had been holding its breath. Laya turned to the girl, who now smiled faintly, her eyes filled with gratitude. "Thank you," she whispered, and in that moment, the curse that had plagued the land was lifted. The jungle, once dark and twisted, seemed to breathe again, as though it had been waiting for this very moment. As they made their way back toward the village, the first light of dawn began to break through the trees, casting a warm glow over the land. The mist, once thick and suffocating, lifted, revealing the beauty of the place they had fought so hard to save. And in the distance, the villagers gathered at the edge of the forest, their faces filled with awe as they watched Laya and Ilian return, not just as survivors, but as heroes. Laya and Ilian shared a quiet moment together, standing at the threshold of the forest, their hands brushing. There was no need for words. They had already said everything that mattered through their actions. "You know," Laya said softly, "I think this is where we're supposed to be." Ilian smiled, his eyes softening. "I think you're right." And as they walked back into the village, side by side, the sun rose higher, its warmth finally touching the earth, just as their love had begun to grow, slowly, steadily, and without hesitation. They had faced the darkness, and now, together, they would embrace the light. Moral takeaway: sometimes, the greatest battles are not fought with weapons, but with the strength of our hearts. When we stand together, even in the face of fear, we find the courage to overcome the darkness. It's in the connections we forge and the love we share that we discover our true strength. This story reminds us that love, courage, and resilience are the most powerful forces in the world.
Did you enjoy the story? If you liked the story, don't forget to like, comment, and subscribe for more thrilling tales of mystery, love, and adventure. What kind of stories would you like to hear next? Let us know in the comments.